Praise God. Praise the Lord. Puri ng Panginoon, mga kapatid. Isang mabuting araw, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo muli ay narito upang magpasalamat sa Panginoon sa kaniyang kabutihan, sa lahat ng kaniyang biyaya, sa lahat ng kaniyang mga gawa sa atin, sa mga kabutihan ng Diyos. Tunay na ang Diyos ay siyang may kontrol ng lahat. He is sovereign over us. Siya ang sumasakop sa lahat ng bagay. At ang Diyos ang siyang nagkokontrol, nag-iingat sa ating mga lakad sa mga panahon na ito. Isang mapagpalang umaga. Nakipagbati sa inyong mga kapatid, sa mga kapatid sa Bulihan, sa GMA at sa mga nasa Dasma, sila Brother Moy, Sister Raquel, and family. So, nais ko munang batiin kayo. Bigyan daan natin ng ilang mga pagbati bago tayo pumunta sa mga salita ng Panginoon. At napakasarap ng mga awit. At I hope na kayo ay kasama namin kanina habang umaawit sa Panginoon. Ang Diyos ay tunay. Napakabuti sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng bagay. At nakita niya ang ating mga pagluha, nakita niya ang ating mga daing, nakita ng Diyos ang ating mga pangailangan. He is there, siya ay nandyan, ang kaniyang mga salita ay buhay sa kaniyang mga hirang. Puri ng Panginoon at ating puntahan muna ang ilang mga pagbati rito sa pamilya ng ating mga kapatid, Brother Cholo and Sister Grace, Sister Tita, God bless po, Sister Ikay, from state pa, Sister Angelica and Brother Moy and family, Sister Sandra, God bless you po, Sister Becca, Brother Edgar, God bless, and family, Sister Len and Keruel, God bless, Sister Jess and Brother Ray, sa kaniyang brother husband, Sister Janice and family, Brother Mark, Brother Anson, nag-join sa atin habang sila ay maaaring naghihintay sa kanilang gawain. Praise God. Okay, so sila Sister Lorna, Sister Ruthie, God bless po, Sister Ellen, Sister Ella and family, God bless po sa inyo lahat. Kamusta na lang sa inyong mga parents at pagpalain kayo ng Panginoon. I hope sila ay nakasubaybay din sa ating gawain. Brother Mike Villanueva, God bless you. Blessed morning po, Pastor, and to all brethren. Brother Jobit and family, Sister Corazon, Sister Cora, Sister Lorna, God bless po sa inyo. Sila Chia, God bless sa inyo. Sister Charil, Ikay, kumusta na sa inyo? And Shan. Sister Felisa, God bless po sa inyo. Brother Cholo, good morning po, Pastor, at sa lahat, God bless us all. So kung mayroon kayong mga gustong ipagpasalamat sa Panginoon, ay pwede nating bigyan daan sandali bago tayo magpatuloy. From Sister Ruthie, good morning, Pastor. Good morning, everyone. Have a blessed Sunday. Praise God. From Sister Lorna, good morning, Pastor and family. Okay, Sister Mayan, God bless. At sino ito? Munich. Sister Munich Andong Suson, good morning. Sister Noemi Lisay, God bless. Sister Florita, God bless you. And Sister Jing, kung siya ay nakasubaybay din, paabot ang ating pagbati. Sister Arlene Loredo, Sister Maybel, Brother Enisito, Pastor Joel, God bless sa inyo. Kumusta sa inyong pamilya? I hope nasa mabuting kalagayan ng lahat. Sister Salome, God bless. Blessed Sunday morning, everyone. It's home quarantine, day 70, and the Lord has been really good to us. Yes, amen. Ang Panginoon ay napakabuti sa atin sa loob ng 70 days na. 70 days na tayo na nasa ganitong sitwasyon. Sister Ledesma, God bless po sa inyo. From Pastor Joel, God bless you, Pastor Jack and family, God bless everyone. Brother Anthony, God bless. Sister Luisa, nag-join. Brother Ronald, Brother Venus Joy and family, God bless. Pagbati lang from Sister Kai Shepherd. Mapagpalang araw po, Pastor Jack and family, at sa lahat po ng mga kapatiran, God bless us all. At by the way, si Pastor Eli pala ay nagpapaabot din ng pasalamat sa inyo. Niwala ko na siya ay kasama rin sa inyong mga prayer. Nanay Virgie, Sister Malaya, Kuya Hill, napaabot ni Pastor Eli ang pasalamat. Brother Samuel Ang, God bless.
Sister Janet, God bless sa inyong family. Ate Raquel, blessed Sunday morning to all. Brother Mark, okay. So, meron bang meron bang testimony riyan? Pasalamat. From Maria Season, blessed morning to all brothers and sisters. We wish you all. Hope to see you soon. God bless. Praise God. So, kung merong gustong magpasalamat sa Panginoon, inyo lang ilib lang message. At mamaya ay ating babasahin. Ito from Brother Ronald mula sa Canada pa. Pagbati po sa inyong lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kamusta po, Pastor? God bless po sa buong family niyo. Praise God. At salamat dahil ang Diyos ay tunay napakabuti sa dako na yon, Brother Ronald. Patuloy siya nag-iingat sa iyo at ang iyong mga pangailangan ay nariyan, sinusupply ng Panginoon kahit na sa panahon ng crisis. At gayon din naman kahit naman dito sa ating lugar ay napakabuti ng Panginoon. Okay? So, wala na ko iba makita na greetings dito or pasalamat. So, tayo ay dako sa kanyang mga salita sa mga pagkakataon nito. Tayo muna ay mag-alay ng isang panalangin. Hingin natin ang gabay ng Panginoon muli sa kanyang mga salita. Panginoon, aming Diyos na dakila at buhay, kami muli ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Dala-dala, Panginoon, ang aming mga puso na nagagalak. Tunay na napakabuti mo sa buong panahon. Tunay na ang iyong mga gawa ay kamangha-mangha sa mga panahon na ito, Diyos. Ang iyong pagliligtas, ang iyong pag-abot sa mga pangailangan, ang iyong pagtugon sa mga kahilingan. Panginoon, aming kang pinupuri sa mga pagkakataon na ito muli. Aming kang pinapasalamatan. Salamat sa iyong mga provisions. Salamat sa iyong mga gawa, sa iyong mga himala, sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan. Aming kang tinataas sa mga sandaling ito. At muli, aming inaalay ang aming mga buhay mula, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, sa iyong maliit na lingkod hanggang sa mga tahanan ng iyong mga banal. At kung saan, Panginoon, aabot ang mga mensahe, ang mga salitang ito, Panginoon, ikaw magpala muli. Tanggapin namin, Panginoon, ang kalakasan, ang anointing, ang pahid mula sa iyo. At patuloy na iyong wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway. Iyong patuloy na, Panginoon, na ipamalas sa amin ang iyong kapangyarihan. At patuloy naming masaksihan ang iyong mga gawa, ang iyong mga himala sa mga huling mga araw na ito. Iyong pagpalain ng iyong iglesia ng kalakasan mula sa iyo, O Diyos, ang bawat tahanan, bawat isa na patuloy na lumalakad ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong mga salita, ayon sa pananampalataya na aming tinanggap sa huling mga araw na ito. Bless mo, Panginoon, ang mga magulang, ang mga bahagi ng iglesia, ang mga elders, ang mga diakono, ang bawat isa na tunay na namimiss namin, Panginoon, na kami ay magsama-sama sa iyong iglesia, sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Subalit patuloy kami na magbabantay, maghihintay, ayon sa iyong kalooban ay mangyari ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aming pinagatiwala sa iyo at aming hinihingi ang kapatawaran ng mga aming mga sala, ang mga bagay na nagawa ng bawat isa sa isip o salita, Panginoon, ay aming inilalapag sa iyong paanan at aming isinusukuan lahat, Panginoon. Inaalay sa iyo, O Diyos. Inihahandog muli ang buhay at pinagpasalamat, Panginoon, na ang aming Diyos ay tunay na siyang dakila at nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Kaya salamat, Panginoon, sa ang aming mga puso na winisikan ng iyong banal na dugo ay wala nang budhi pa, Panginoon, na gumawa ng kasalanan. Hallelujah, na sadyain pang gumawa ng kasalanan. Lahat ito, Panginoon, ang mga pagkukulang, ang mga kahinaan ay bahagi na lamang, Panginoon, ng proseso na iyong ginagawa upang dalhin ang iyong iglesia sa kasakdalan sa huling mga araw na ito. Panginoon, salamat sa iyong biyaya, sa nakalipas na mga araw, pag-iingat, at lahat na ito ay aming pinagatiwala lamang sa iyo. Sinasubmit namin muli ang aming mga buhay, ibinababa ang aming mga puso sa ilalim ng iyong mga salita, mangusap kang malaya ng may kalakasan, may kapangyarihan, patuloy kang makagawa sa buhay ng iyong mga banal. Kaya, Panginoon, aming pinagkatiwala lamang sa iyo ang lahat ng bagay at inaangkin ang lahat ng pagtatagumpay ay iyon na ang pinagkaloob. Tapos mo nang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At ang kailangan na lang namin ay angkinin sa magitan ng pananampalataya ay aming ipahayag, declare ng aming mga labi ang pagkatagumpay. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay aming maingat na ibinabalik sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin ng Diyos at sa mga sandaling ito, tayo ay magpapatuloy sa ating gawain. At kamusta rin sa inyo dyan, Brother Joey, at sa iyong family, sa iyong pamilya. At kila Barmoy, kamusta rin sa ating mga elders, Brother Benus Joy, bawat sa mga deacons, kamusta sa inyo lahat. Praise God. At nakakamiss ang ating gawain. At I hope
tayo ay may isang kagalakan, isang layunin na patuloy na ang Diyos ay ating mabigyan ng karangalan. At nawa magkaroon tayo ng isang desire din na sa ating mga puso na matapos ng lahat ng ito at tayo ay biyayaan ng Panginoon makapagsama-sama muli sa ating local na iglesia. Okay, so ating puntahan ng ating paksa sa umagang ito. Ating buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Sa Psalms chapter 18. Psalms chapter 18 verse 1. At ganito ang sabi ni Haring David, I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord for who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. Praise God. So, ang Panginoon magpala ng kaniyang mga salita sa umagang ito. At ang mga talata ito ay ating inawit, ating binasa. At actually, mayroon pa isang talata na gustong basahin dito sa Proverbs chapter 18, bahagi ng ating teksto. Dito sa chapter 18 ng Proverbs, verse 10, The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, ang mga talata natin binasa sa Aklat ng Mga Awit ay, of course, ito ay bahagi ng awit ni Haring David bilang pasalamat niya sa Panginoon. At kung sa inyong mga Bible, kung inyong mapapansin, meron doong parang opening remarks doon sa itaas ng chapter 91. Psalms 18. Kung nyo makapansin doon sa inyong mga Bible ay may mabasa kayo doon. Sabi, a psalm of David, the servant of the Lord, who spoke to the Lord the words of this song on the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. And he said, at yun yung mga verses na binasa natin sa Psalms 18, verse 1 hanggang verse 3. So ito yung mga awit ni Haring David, mga kapatid, na nagpapahayag, siya ay nagde-declare na ang Panginoon, ang kaniyang Diyos na nakilala ay kaniyang fortress, declaring that the Lord is His fortress. At hindi lamang dito sa mga talata na binasa natin, hindi lamang siya isang fortress, kundi siya ay binanggit doon, siya ay sabi doon, the Lord is His rock. Ang Panginoon ay kaniyang bato. The Lord is His shield, His stronghold. At ang mga salitang ito, rock, shield, and stronghold ay lahat ito ay may kinalaman doon sa salitang fortress. At kung mapapansin niyo, this is how David declares the Lord sa magitan ng mga awit na sinusulat niya. At napakahalaga, mga kapatid, na meron tayong understanding kapag tayo ay nagpapahayag ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Tulad ni Haring David, nang siya ay magpahayag ng mga bagay na ito, naniniwala ako, meron siyang understanding, meron siyang nauunawaan. Ang mga bagay na kaniyang ipinapahayag na kaniyang mga labi mula sa kaniyang mga puso. Dahil yan ang sabi ng Panginoon, mula sa kasaganaan ng inyong mga puso, ito ay lumalabas sa ating mga labi. At kung mapansin nyo, ganito ipinahayag ni David ang kaniyang pagkilala. And that's why sa umaga ito, mga kapatid, napakahalaga na meron tayong understanding kapag tayo ay nagdi-declare, kapag tayo ay nagpapahayag, anumang mga bagay na gusto nating sabihin para sa Panginoon, napakahalaga na meron kayong pagkaunawa. Ibig sabihin, meron kayong karanasan sa Diyos. Kung sasabihin natin na ang Panginoon ay mabuti, tulad ng ating inawit kanina, God is good all the time, God is good all the time, ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng panahon, of course. Aawit ka niyan dahil naiintindihan mo, naunawaan mo
meron kang karanasan na ang Diyos ay mabuti sa iyo sa lahat ng panahon, sa bawat panahon na nangyayari sa silong ng langit. So ipinapahayag mo yan. Kung sasabihin mo na He is our Jehovah Jireh, then gagawin mo yan, ipapahayag mo yan dahil naiintindihan mo. Hindi mo yan sasabihin dahil parang feeling mo lang o nadadama mo lang na wala kang karanasan sa Panginoon. Kung sasabihin mo na He is your Jehovah Shammah, ibig sabihin the Lord is there, the Lord is here, then dapat meron kang karanasan, naiintindihan mo na hindi ka naging isa sa iyong panahon. Hindi ka nag-iisa sa mga panahon na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Kapag sabihin mo naman na He is omnipotent God, then meron kang understanding that the God you serve, na ang Diyos na iyong nakilala at ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay makapangyarihan na Diyos, makapangyarihan sa lahat ng mga bagay. So napakahalaga nito, meron tayong unawa, meron tayong understanding sa pagpapahayag ng mga gawa ng Diyos. At ito yung mababasa natin sa 1 Corinthians, basahin lang natin sandali, 1 Corinthians chapter 14, anong sabi ni Paul sa verse 15? I will pray with the Spirit, siya daw ay manalangin sa Espiritu, and I will also pray with the understanding. I will sing with the Spirit, and I will also sing with understanding. And that's true mga kapatid, totoo yan. Dahil mahirap nga naman umawit, lalo na sa panahon natin ngayon na may crisis. Umaawit ka na ang Diyos, He's your great provider, He's your Jehovah Jireh. Umaawit ka niyan before, pero nang dumating ang mabigat na trial sa buhay, nang dumating ang pandemic, nang dumating ang mga kagipitan, nagsimula na ngayon nakalimot at nagsimulang mabahala, nagsimulang malungkot. You see? So hindi mo naiintindihan kung bakit ka umaawit before ng Jehovah Jireh. God is good all the time. So yun isang bagay na pahalaga na ito ay ginagawa natin with understanding. Nang tulad na ginawa ni Haring David sa panahon na ito ng ating binasa ang bagay na yan, nang siya ay ng kanyang isulat, naniwala ako ng kanyang isulat ang mga talatang ito from verse 1 to 3 na binasa natin sa ating teksto, naiintindihan niya dahil meron siyang personal na experience sa kamay ng Diyos. Meron siyang karanasan kung paano siya makipagbaka sa mga digmaan at magbigay ang Diyos ng pagtatagumpay. At yun, nabuo. Nang siya ay nag-andog ng awit, umawit siya ng may unawa. Umawit siya ng may pananampalataya. When David declares it, nang si David ay nagpahayag ng mga bagay nito, he declared it with faith. That's why sa umagang ito, nawa ito yung ating maging position sa pagharap muli sa salita ng Diyos. Mag-aamen tayo ay magpupuri, tayo ay magbabalik ng pasalamat with understanding. I hope for sa loob ng 70 days, tayo na quarantine, ay meron tayong understanding, naintindihan natin kung bakit nangyari ito, kung bakit pinahintulot ito ng Diyos, kung bakit ito nangyari sa ating panahon. At lahat ng yan ay nakapaloob sa kaisipan ng Diyos, nakapaloob sa mga plano ng Diyos na nagsabi na ang aking kaisipan ay malayo sa inyong kaisipan. Ang aking mga daan ay hindi ninyong mga daan, ang sabi ng Panginoon. So, ating tinan muli ang ating mga sarili sa umagang ito. Ating paksa na pupuntahan is about fortified within my fortress. So, ito yung ating topic sa umagang ito. Fortified within my fortress. Ano sabi ni Haring David? Balikan natin ating teksto. Sabi niya, I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. So, ito yung declaration ni David na siya ay pinaranas ng Diyos ng mga pagtatagumpay sa buhay. Nagsimula niyang ma-realize na ang Panginoon ay naging kaniyang matibay na bato at naging kaniyang fortress. Ang fortress sa Tagalog ay sinalin sa salitang kuta. Fortress. So, nagkaroon siya ng realization sa buhay niya nang siya ay paranasan ng Diyos ng maraming labanan, maraming digmaan, tulad ng ating karanasan, spiritual speaking, marami tayong mga digmaan sa buhay na ito. But because ang Diyos ay gumawa ng mga pagtulong, ang Diyos ay gumawa ng
pagbabantay, pag-iingat, ang Diyos ay nag-supply ng kalakasan, then meron tayo ngayon reason. Meron tayo ngayon dahilan para sabihin din ang mga bagay nito, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. So ang ating paksa is about fortified within my fortress. Bakit inihintulad ni David ang Diyos sa isang fortress, sa isang kuta? Ano yung mga bagay na nakita ni Haring David na kanya itong ipahayag, ng kanya itong sabihin na natin ng kanya itong i-testify, ipahayag niya, i-testimony niya sa harapan ng mga kasama niya na nagbubunyi rin sa pagkatagumpay. Maaring ito ay mayroong kasamang himno, inaawit nila, naghahandog sila. Pero bago pa ito maranasan ng mga kasama niya sa labanan, ay siya muna ang nakaranas, personally. Isinulat niya ang mga awit na ito bilang pasalamat, bilang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Doon sa unang verse, diba binasa natin, sabi niya, I will love you, Lord. I will love you, Lord, oh, my strength. At dito sa mga talata na ating babasahin pa, mga kapatid, dahil itong word na fortress ay hindi natin masyado mababasa sa Lumang Tipan, sa Old Testament, bihira lamang ito mabanggit. At dito sa aklat ng mga awit, ito ay 5 beses lamang na nabanggit sa mga sulat na awit ni Haring David. So yung una, nabasa natin sa Psalms 18 verse 2, ang ikalawang talata na makikita natin sa Psalms ay yung Psalms 31 verse 3. Na ganito naman ang declaration ni Haring David, sabi niya, for you are my rock and my fortress. Therefore, for your name's sake, lead me and guide me. Another verse, sa Psalm 71 verse 3, sabi rito, be my strong refuge, to which I may resort continually. You have given the commandment to save me, for you are my rock and my fortress. So, pangatlong beses na binanggit ni Haring David ang salitang fortress dito, na declaration niya ng pagkilala sa Diyos. Psalms 91 verse 2, sabi niya, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. You see, my God, sabi niya, in Him I will trust. So, pangapat na beses na pinahayag ni Haring David ito sa itang, ang Diyos ay kanyang fortress. My God is my fortress. He is my refuge and my fortress, sabi sa Psalms 91. At ang ikalimang verse na mababasa natin yung word na fortress dito sa mga awit, tulad na sabi ko, 5 times lamang itong nabanggit sa aklat ng mga awit. At itong panghuli ay yung Psalms 144, verse 1 and 2. Ano sabi sa verse 1? Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. See? Yun mismo yung karanasan ni Haring David sa mga labanan. May Diyos na nagtitrain sa kanya. Could you imagine? Ibig sabihin, habang nangyayari ang literal na labanan, lingid sa kaalaman ng mga kasama ni David sa labanan, may inspirasyon. May Espiritu ng Diyos na nasa kanya, na sumasama sa kanya, tumutulong sa kanya, nagtitrain ng kaniyang mga kamay. Sabi niya, blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war, and my fingers for battle. Ano sabi sa verse 2? My loving kindness, tinutukoy niya ang Panginoon, my loving kindness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield and the one in whom I take refuge, who subdues my people under me. So napakaganda ng mga salita, napakaganda ng mga pagpapahayag, napakaganda ng kaisipan ni Haring David. Dahil meron siyang karanasan sa kamay ng Diyos, meron siyang karanasan na siya ay iniingatan. Meron si David karanasan sa guidance ng Espiritu ng Diyos habang siya ay nakikipaglaban sa kaaway. At ito yung kanyang expression, ito yung kanyang pagpapahayag. Di ba? Meron siyang unawa, may understanding. With faith, he declares that God is his fortress. Okay, sandali lang, mag-pause lang ako. Ano naman problema? Wala naman. Okay.
So ito yung pagpapahayag ng Panginoon. Ni Han David sa Panginoon. Sabi niya, my loving kindness, my fortress, my high tower, and my deliverer, my shield, and the one whom I take refuge, sabi niya, who subdues my people under me. So ang bawat talata ito, mga kapatid, ay nagpapahayag na ang Panginoon ay inihalintulad ni David sa isang fortress. Now, ano yung mga bagay na nakita ni David? Ano yung mga bagay na naintindihan niya nang siya ay nasa mga lugar ng kuta, ng fortress, ng stronghold? Dahil ang salitang fortress dito, mga kapatid, ating puntahan sandali. Ang meaning, fortress means a fortified place. Stronghold, especially, a large and permanent fortification, sometimes including a town. So, ito ay minsan makikita sa isang lugar, sa isang town, sabihin natin at yung town na iyon ay merong fortress, na ang fortress na ito ay fortified place. Ibig sabihin, pinatibay. Pinatibay na lugar. Maaring ito ay nandun na, nakatayo na dun sa isang lugar at kinakailangan na lang patibayin ng ang sino mang gagamit noong lugar na iyon, na isang mataas na dako. So, fortress means any fortified place. Maaaring ito ay fort, a castle, a stronghold. Fortress means a place of defense or security. Fortress means defense, safety, and security. So hindi ito isang maliit na lugar lamang, mga kapatid. Ito ay maaring isang malaking dako na pinatibay. Of course, maaring ito ay isang natural na dako, na isang mataas na dako na isang matibay na lugar. Maaring pinatibay ng tao na gagamit dito, or maaring ang lugar na ito ay sadya ng matibay dahil mismo ang Diyos ang may control, o ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na nariyan sa ibabaw ng lupa. Maging mga bagay nandun sa wilderness. Mamaya tingnan natin, mga kapatid. Mga natural na mga bagay na mismo ang Diyos ang nagpatibay, nagbuild. Okay? So yung word naman na fortify, meaning to make something stronger, especially in order to protect it or to strengthen something. And that's why yung ating paksa is about fortified in my fortress. So ang fortress, o ang sa Tagalog ay kuta or stronghold. Ito ay isang lugar na pinatibay o ginawang isang matibay na lugar. Ito ay maaaring isang dako na mataas, isang dako na matayog, isang lugar na maaari ka manatili habang ikaw ay naroon, ang kaligtasan mo, ang safety mo sa mga kaaway ay sigurado. Nandun ang katiyakan. At of course, dahil hindi lamang doon sa lugar, dahil may Diyos na nag-iingat, may Diyos na nagbabantay. Nabasahin natin dali itong Job 39, mga kapatid. Sa Job chapter 39, verse 27. Sabi ito, Does the eagle mount up at your command and make its nest on high? On the rock it dwells and resides. Yun daw mga agila. Doon sa mga bato na mataas. On the rock it dwells and resides. On the crag of the rock and on the stronghold. Sa King James Version, strong place. So saan nag-i-stay? Saan naglalagay daw ng mga pugad? Saan daw nananatili itong mga agila? At alam natin ang nature ng agila, hindi ito matatagpuan sa mga mabababang dako. Ang mga agila ay matatagpuan natin sa mga matataas na dako. At alam natin, spiritual speaking, ang mga mananampalataya ay hinalintulan sa mga agila. At hindi mo sila matatagpuan sa mga mabababang dako. Dahil sila ay itinataas. Inaangat sila ng Espiritu ng Diyos. Sila ay nasa, sabi ni Paul, nasa heavenly places in Christ. Diba? Yun yung ating mga karanasan sa Diyos. Mga karanasan natin sa buhay na ito habang tayo ay naglilingkod sa Diyos. Sa magitan ng kanyang Espiritu, inaangat tayo, inilagay sa mataas na dako. At yun yung sinabi ito sa Job. Itong mga agila na ito ay nakareside sila, nananahan sila sa mga bato. At hindi lamang ordinaryong mga bato, on the crag of the rock and the stronghold.
or strong place. Strong place means yung word dito na strong place ay may Hebrew word meaning na the top or peak of the mountain. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi ito isang ordinaryong lugar, hindi ito isang simpleng lugar lamang. May nakita ang isang agila. Meron siyang naniwala ko, may binigay ang Diyos na unawa sa kanya, na alam niya na hindi mabuti mag-stay sa mababang lugar. Alam niya na mas safe doon sa mga peak of the mountain, doon sa mga matataas ng dako, doon sa mga strongholds. At kapag doon niya inilagay ang kanyang mga inakay, ay alam niya maiingatan ang mga inakay na ito. So tingnan niyo mabuti mga kapatid. Ang karanasan ni Hari David sa kamay ng Diyos, siya ay inilalagay ng Diyos sa matataas na dako. At yun yung kanyang declaration. That's why, kapag siya ay nagpapahayag, nung kanyang ipahayag yung mga talata na binasa natin sa 5 chapter ng Psalms, declaring that God is my fortress, that you are my refuge, you are my strength, you are my shield, because meron siyang karanasan na siya ay iningatan ng Diyos, inilagay siya sa mataas na dako. Think of that. Kapag ikaw ay nasa loob ng iyong fortress, like David, nang siya ay manatili knowing that his fortress is strong and fortified. Meron siyang unawa, meron siyang pananampalataya, tunay nga na ang Diyos ay narito kasama niya. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. Tunay nga ang Diyos ay, sabi sa ating teksto, worthy to be praised. See? When you are inside of your fortress, alam ng mother eagle na ito na kapag nandun ang kaniyang nest, nandun ang kaniyang mga inakay sa isang dako na matibay, malakas, matatag, mataas na dako, alam niya na safe. At ito yung karanasan ni David. The longer David stays in his fortress, the more na siya ay magigain ng kalakasan mula sa Diyos. At ito ay literal na naranasan ni David, mga kapatid. And because si David ay isang halimbawa ng anak ng Diyos na nabubuhay sa pananampalataya, ganito ipinahayag ni David. Ganito siya nag-declare. Hindi niya sinabi ang mga bagay na ito na dahil nararamdaman lamang niya. No, yung damdamin na makatao. I hope bilang mga believer, bilang mananampalataya, hindi tayo lumalakad sa ating mga pakiramdam. Sabi ni Paul, we walk by faith, not by sight. And that's why we understand, naintindihan natin, na habang tayo nag-i-stay, habang tayo nanatili sa word of truth, habang tayo nandito sa ibaba ng lupa ito, nakakaranas tayo ng pagliligtas ng Diyos. And that's why David declares it, because he believed it. And he declares it with faith. Hindi niya ito sinasabi na dahil lamang sa na naramdaman niya o nakita niya sa kaniyang paligid. Alam niya, mayroong isang matibay, may malakas na bagay na kumikilos sa kanya. And that's the Spirit of God na sumasama sa kaniyang mga banal, sa kaniyang mga anak. No, gusto kong puntahan itong bahaging ito, mga kapatid, habang tayo nagpapatuloy. Itong isa sa mga fortress sa lugar ng Israel, mamaya pakita ko sa inyo ang image. Mamaya, Nabi. It's a place called Masada. Itong Masada na ito is an ancient stone fortress in Israel. Located siya high above the Dead Sea. At ang site na ito is an isolated plateau that overlooks the Dead Sea. Okay? Basahin ko lang ilang mga description dito about this place. So it is on the eastern edge of the Judean desert in the southern part of the land of Israel, not far from Jerusalem. At ang Masada na salita, mga kapatid, ay isang salitang Roman. It's a Romanized word. At ang Hebrew word niya is Metsuda. At ang Metsuda sa Hebrew word ay may meaning na fortress. Fortress or
stronghold. At bagamat mga kapatid, ang Masada ay hindi ito na-mention sa Scripture, and although it was an important site during the New Testament era, because during the 1st century AD, kilala natin si King Herod. Si King Herod na hari ng Judea sa mga panahon na yon, inilagay ng Roman bilang hari ng Judea. And according to the 1st century Jewish historian na si Josephus, itong si King Herod ay nagtayo ng fortress dito sa Masada to protect himself just in case na magkaroon ng revolt ang mga Hudyo sa mga panahon na yon. And then, decades ago, after Herod died, there was a massive revolt among the Jewish people. So, nagkaroon ng revolt sa mga Hudyo ng mga panahon na yon para palayaan ang kanilang sarili sa oppression na ginagawa ng Roman sa mga panahon na yon. At alam natin ng story na bago pa mangyari ang siege sa Jerusalem noong 70 AD, kung inyo pag-aaral ng history, sa taon ng 66 AD pa lamang ay nagkaroon na ng revolt. At umabot ng mga ilang taon yan, 66, 67, 68 hanggang 70 AD, doon na lubusang na overcome o nagapi ang Jerusalem sa magitan ni General Titus. And then after the siege of Jerusalem in 70 AD, a group of Jewish fighters defeated Roman garrison and captured Masada. So after ng siege of Jerusalem noong 70 AD ay may mga natira pa rin ng mga Jewish fighter at that time na maari sila ay nasa labas na ng Jerusalem at that time at sila ay pumunta doon sa lugar ng Masada. Then, sabi dito, was used for about 2 years as a base for some of the Jewish fighters. Doon nag-base itong mga nalitirang mga Jewish fighters at that time, after ng 70 AD. And kung yung titingnan sa history, ay eventually nagapi rin ang mga tao doon. At kayo na lang bahala mag-search, maganda yung story ng bagay na yan. Pero ito ay ginawang refuge, ginawang fortress ng mga Jewish soldier noong mga panahon na yun after nang mamatay si King Herod. And this became the last stand of Jewish fighter against the Roman soldiers noong mga panahon na yun. At kung bakit ang Masada fortress ay secured, ito ay may taas ito na 1,300 feet above the Dead Sea. Paki-flash, Abi, yung unang pictures. Yung Masada ruins. Pakita ko sa inyo isang picture ng Masada ruins. At sa kasalukuyan, ang lugar na ito ay pumapangalawa sa Jerusalem as tourist spot. Maraming mga tao ang pumupunta rito para tingnan ang lugar na ito, pangalawa sa sikat na tourist spot sa ating panahon. So kung nyo nakikita sa inyong screen, ito yung lugar ng Masada ruins or Masada fortress. Noong mga panahon na yun na si King Herod ay nagtayo ng kaniyang fortress na kaniyang masasabi na siya ay ligtas dito kapag nagkaroon ng Jewish revolt ay hindi siya basta magagalaw. And can you imagine, makita nyo sa picture kung gaano kataas ang lugar na ito. Ito ay nasahop ng Judean wilderness, sahop ng Israel. And yung pangalawang picture ay pakita ko sa inyo yung archaeology illustration ng lugar na ito sa panahon ni King Herod. Kung nyo makikita ay napakaganda ng lugar. Merong itong tatlong palace doon sa gilid, sa bandang unahan, kung nyo makikita. So ito yung archaeology illustration lamang kung paanong pinakita kung ano kaganda yung tsura nitong fortress ng mga panahon na yun. So nandiyan ang tatlong bahagi overlooking yung Dead Sea, di ba? Napakaganda at napaka-safe sa lahat ng mga kalaban, sa lahat ng mga kaaway. At kumpleto nandiyan, meron niyang mga storage room, meron niyang mga may tubig diyan, hindi ko na-note dito, pero kumpleto. Lahat ng pangailangan halos na riyan ng mga panahon na yan. Pero alam niyo ba, way back sa panahon ni Haring David, bago pa si King Herod, ang lugar na ito ay, hindi man ito nabanggit sa Scripture, but when David declares that the Lord is his fortress, ay parang na sinasabi na
na ninihan David na ang Diyos ay ang kaniyang masada, which means fortress, a stronghold. Alam nyo, nang si Haring David, nang si David, hindi pa siya hari noon, while hiding from King Saul, siya ay nagpunta sa wilderness, nagtago siya, at doon niya naranasan ang mga lugar na kung saan siya ay protected laban sa kaaway. Unang-una na laban kay Saul, at doon niya ipinahayag habang siya ay nasa protection ng Diyos, doon niya in-express, doon niya pinahayag that David, sabi niya, declaring that God is his refuge, his fortress, that God is his masada. Hebrew word meaning fortress. The unshakable source, his protection, his strength. Yun yung kanyang naranasan sa mga panahon na siya ay nagtatago doon sa wilderness. At yun yung nabasa natin, di ba, sa verse 18, chapter 18, verse 2, the Lord is my rock and my fortress. Fortress or masada. At mayroon pa isang pangyari sa scripture, mga kapatid, when David defeated Goliath. Di ba? Alam natin ng history, nag-gain siya ng popularity, nakilala siya dahil sa kaniyang nagawang pagpaslang sa giant na ito. Anong nangyari? Si Saul ay nagkaroon ng hindi magandang damdamin sa kanya. Nagselo si Haring Saul at tinangka siyang patayin. At noong mga panahon na yun, habang siya ay tumatakas sa harapan ni Haring Saul, ang scripture nagsabi, David went to the Judea wilderness for his refuge. Maaring dahil sa pag-aalala na rin, na hindi rin niya na-expect na ganun ang magiging outcome, na ginawa lamang niya ang ayon sa dikta ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Of course, hindi niya ginawa yun by himself, kundi nandun ang Espiritu ng Diyos kumilos sa kanya, di ba? Na kanyang harapin ang kaaway na si Goliath. Pero dahil nga hindi biro ang kanyang nagawa, then ang mga tao ay nagsimulang kilalanin siya, and then si Saul ay nagselos, and then David flee from Saul, and David went to the Judea wilderness for his refuge. Hindi natin directly mababasa sa scripture ang word na masada. But the fact na si David ay nag-declare that God is his refuge, nabasa ko sa ilang mga account na ang mga marami ang naniniwala na si David ay nagtago sa ganitong klase na fortress, na mamataas na dako. Let's read 1 Samuel, mga kapatid, verse 23. The text does not tell us whether David ever stayed at Masada. Hindi natin mababasa ito sa mga scripture, but we know si David ay nagtago sa mga strongholds. Si David ay nagtago sa mga fortress. At yun ay binabasa na lamang natin sa kung paano niya i-describe, ipinahayag yung gawa ng Diyos sa buhay niya. Ganito ang mabasa natin sa 1 Samuel chapter 23 verse 14. Sabi ito, and David stayed in strongholds in the wilderness. So si David daw ay nanahan, nagstay siya sa mga strongholds, sa mga matitibay na dako. Saan? Sa ilang. And remain in the mountains, in the wilderness of Ziph. Ang wilderness of Ziph ay bahagi pa rin ng Judean wilderness. He remained in the mountains, in the wilderness of Ziph. Saul sought him every day, but God did not deliver him into his hands. You see? Hindi makita ni Saul, araw-araw daw ay hinahanap niya si David, nasaan na ba ito? Na maaring, pumalit sa akin bilang hari. Yun yung kanyang pag-aalala. Dahil nababaling na sa kanya ang atensyon ng mga tao, nakikilala na siya unti-unti, and then yun yung kanyang naging desire to kill him. But God put David in his fortress. Inilagay ng Diyos, itinago ng Diyos, saan man doon sa wilderness of Ziph, saan man doon sa mga strongholds in the wilderness. But God, naniniwala ko, naranasan ni David na siya ay mapunta sa mga matataas na dako. Hindi man doon sa Masada, yun ay isang halimbawa lamang, but I believe, maaring sa isang pagkakataon, si David ay napaakyat doon sa Masada, doon sa lugar na pinakita ko sa inyo kanina, at doon niya maaring naranasan sa mga dako na yun na matataas, doon niya naranasan kung paano ang Diyos ay mag-ingat sa kanya. Throughout his life, hanggang siya ay naging hari na, kung paano siya makipagbaka. You see, ang sabi nito, David stayed in strongholds, meaning during those times, during those
years, sabihin natin, David was hiding. Siya ay nandoon, nagtatago siya sa mga matitibay na dako. Naranasan niya maglagi doon, maaring nagme-meditate siya, maaring umaawit siya, sumasamba siya, at nararamdaman niya ang presensya ng Diyos nariyan kasama niya while staying in those strongholds in the wilderness. And maaari din na in those fortresses, nadama doon ni David ang kakaibang kalakasan, ang kakaibang presensya ng Diyos. And I believe, yun yung pinagkunan ng inspirasyon. Naranasan ni David ang presensya ng Diyos na nag-iingat sa kanya. We know King Saul, gagawin ng lahat para siya ay mapatay, si David. At kahit naman yung panahon, di ba, na siya ay nagtutugtog sa harapan ni Haring Saul, di ba? Na-request ni King Saul na tawagin si David dahil siya ay lumbay na lumbay, di ba? Malungkot ang kanyang countenance ay napakalungkot. At alam niya si David ay mayroong gift of music na kapag ito'y umaawit, there's something na nangyayari, nababago ang atmosphere ng paligid, nararamdaman ang presensya ng Diyos. Diba? Ganyan yung ating mga karanasan kapag tayo ay umaawit sa ating mga tahanan inside this pandemic, this crisis, alam natin ang kanyang espiritu ay nariyan at tayo ay binabantayan, iniingatan araw-araw. You see? And I believe ganito na karanasan ni David. Kaya nga diba nung siya ay magtutog sa harapan ni Saul, doon na nagsimula. Siya ay nagtakapatin, siya ay sinibat ni Saul pero hindi siya tinamaan. So yung wilderness of Ziph dito, ito ay sakop pa rin ng Judean wilderness mga kapatid. At yung Masada fortress ay sakop pa rin ng Judean wilderness. We don't know. Pero isa lang alam natin, dun sa verse na binasa natin sa 1 Samuel, David stayed in strongholds. Sabihin, maraming lugar siyang pinuntahan. At ang Masada hindi naman napakalayo sa Jerusalem. It's more about 75 more or less kilometers. Napakalapit lamang nito sa Jerusalem. At yung daan patungo sa Moab, yung mga panahon na si David ay nakibaka sa mga kaaway, sa mga Moabita, ang lugar ng Masada ay nadadaanan papuntang Moab. So hindi imposible mga kapatid. Dahil ito yung kanyang karanasan while staying in those fortresses. David was fortified in his fortress. And I believe dito sa mga pagkakataon na ito, dito nabuo ni Haring David ang mga awit, yung binasa natin sa Psalms. Dito nabuo, while staying in those fortresses, nararamdaman niya. There's something here, hindi lamang dahil mataas ang dako, matibay ang dako, because God is here. Kasama niya ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, ito ba yung ating mga karanasan sa mga panahon na ito, na masasabi rin natin, the Lord is my refuge, the Lord is my fortress. Inside this crisis, meron tayong karanasan na may Diyos na nag-iingat sa atin. Hindi maiwasan, lumalabas tayo ng tahanan, namamalengke, bumibili ng mga pangailangan, at ang ilan maaaring bumalik na sa kanyang mga trabaho sa nakalipas na Sundays. Ano yun? Nararamdaman nyo ba? May Diyos na nag-iingat sa inyo. May Diyos na nagbabantay sa inyong mga lakad. Bakit yun nasasabi yan? Bakit nasasabi natin ito? Dahil walang takot sa ating mga puso, walang pangamba, mapadikit man tayo, ma-expose man tayo sa mga iba't ibang mga tao. We know, of course, ang Diyos ang may control. And that's why, during his wilderness hiding, dito nabuo ang mga pagpapahayag na ginawa ni David, na kanya sabihin, for you are my rock, doon sa binasa natin sa Psalms 31, verse 3, for you are my rock and my fortress, therefore for your name's sake, lead me and guide me. Habang siya ay nag-i-stay sa fortress na yun. And also, while staying in those fortresses, ay nandun din siya sa presensya ng Diyos. Kapiling niya ang Diyos, nandun kasama niya. Sabi sa 71 verse 3 ng awit, be my strong refuge to which I may resort continually. You have given the commandment to save me, for you are my rock and my fortress. I hope ganito rin ang ating maging declaration sa mga panahon na ito, mga kapatid. Hindi pa tapos ang labanan. Hindi pa tapos ang pakikipagbaka sa COVID-19, sabi nga ng government. Huwag tayo masyado maging kampante. Diba? Yun ang panawagan. Kung mahagwa, mag-stay at home. Kung wala namang gagawin sa labas, na importante.
Yan ay ginagawa rin natin just for precaution. Pero hindi ibig sabihin tayo ay gagawin na ang lahat ng gusto natin. Sige, labas na tayo. Diba? Dahil alam naman natin na ang Diyos ay He is our fortress. So hindi natin gagawin yan. Tulad ng mensahe ni Pastor Joel last Wednesday, nakita natin, di ba? Na we glory in tribulation at hindi tayo magsasadya. Hindi tayo magsasadya na lalabas sa labas, pumunta sa harapan ng maraming tao. Kundi tayo ay gumagawa by inspiration, tayo ay nabubuhay by faith, not by sight. Nabubuhay tayo with understanding. Alam natin, habang tayo nag-i-stay sa Word of God, nag-i-stay sa presensya ng Diyos, there we stay in our fortress. At yun yung declaration ni David. Sabi sa Psalms 144, Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. My loving kindness, my fortress, my high tower. You see? Ito ay nakabase rin sa mga karanasan, nakabase sa mga bagay na nakita ni David. Kung gaano kataas yung Masada, 1,300 feet above sea level ng Dead Sea. Can you imagine? Kung ikaw ay nandoon, di ba? Paikot-ikot sa wilderness si Saul, hindi niya makita si David. Bukod siya ay nasa mataas na dako, may Diyos na nag-iingat sa kanya. May Diyos na nagbabantay sa kanya. Dahil mismo doon sa binasa natin, sabi roon, hindi siya ibinigay ng Diyos. 1 Samuel chapter 23 verse 14, But God did not deliver him into his hand. Ibig sabihin, magagawa ng Diyos na ikaw ay ingatan, magagawa ng Diyos na ikaw ay hindi ibigay sa kaaway. Yes, amen Lord. Salamat sa iyong biyaya. Because habang ikaw ay nandun sa iyong fortress, you are fortified, ikaw ay pinalalakas araw-araw. Ba? Na-imagine ko si David habang nasa taas na mataas na dako, nasa fortress. Nagme-meditate, nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Binubulay-bulay ang mga gawain sa buhay niya. I could imagine, sinasabi niya, hindi ko magagawa ang mga bagay na ito, Panginoon. Hindi ako magtatagumpay laban sa lahat ng mga kaaway ko kung hindi ka sumama sa akin, kung hindi ka nag-ingat, nagbantay sa akin. At tunay nga, tulad ng fortress na ito, na aking kinalalagyan, ikaw ay tulad sa isang fortress. Praise God, purihin ang Panginoon. Tunay nga, habang tayo ay nandito, tunay nga na tayo ay nasa ilalim ng crisis, but we are in His presence. At habang tayo nag-i-stay sa dako na tayo ay lugar, sa dako na kung saan tayo ay ligtas sa kamasaltaan ng Diyos, ay magagawa rin natin sabihin sa mga panahon na ito, You are my fortress, Lord. You see? In this psalm, David used the Hebrew word na ang literally means is Masada. Itong word na fortress. Kaya para sa akin, hindi man si David, hindi man na-mention sa scripture, hiniwala ako na siya ay napunta rin sa lugar na ito sa mga panahon na yun. At nakita niya kung gaano kataas ang lugar na ito, kung gaano katayo, kung gaano katibay. At tunay na hindi ka nga basta-basta manonotice kung may tao sa ibaba. Hindi basta-basta mapapansin na may David pala nandun sa taas na nagtatago. Maaris David ay bumababa at lumilipat sa ibang fortress, sa ibang strongholds. Diba? At bukod doon, hindi lang yun, there is God. He believed in God, at siya'y sumasampalataya, may protection. Tulad sa fortress, may protection ang Diyos na ginagawa sa buhay niya. And if he ever never stayed at Masada, kung hindi man siya nag-stay dun sa Masada, maaring ito ay narinig ng David, maaring ito ay nagkwento ng kanyang mga kasama, maaring yung mga tauhan niya sinasabi, merong isang mataas na dako na nakita namin. It's like a fortress, like a stronghold. And because yun nga, meron si David karanasan sa mga bagay na ito. So David was fortified within his fortress. Ang kanyang declaration, ang kanyang pagpapahayag, ang kanyang ginagawang pagpapakilala sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay isang tulad sa isang mataas na dako, isang matibay na dako. At habang siya ay nandun, nag-i-stay, nagbubulay-bulay, pinapalakas siya, pinapatibay siya. Tulad ng fortress na yun na pinatibay ng Diyos. Ganun ang karanasan ni Haring David at ganun ang ating mga karanasan sa huling mga araw na ito habang tayo ay nasa ilalim ng banal
na Espiritu ng Diyos, banal na presensya ng Diyos, ay mayroon tayong karanasan na tayo ay pinatitibay, pinapalakas. And I believe, nang si David ay nagsulat ng mga bagay na ito, ating balikan natin text, Psalms 18, verse 1 to 3. When David, kanyang sinusulat ang mga awit na ito, pasalamat sa Panginoon, pagpapahayag ng kanyang pag-ibig, pasalamat, pagpupuri, naniniwala ko, David was in his fortress. Nandun ang kanyang inspirasyon. Nagagawa niyang magpasalamat. Nagagawa niyang ibigay yung damdamin niya, yung karanasan niya, yung nakita niya, yung testimony na meron siya ay inilagay niya lahat doon sa awit na binasa natin. And that's why kung ating babalikan doon sa ating teksto, I will love you, O Lord, my strength. So habang si David ay nasa presensya ng Panginoon, hindi niya sasabihin yan outside in the presence of God. See? Kaya sabi sa inyo kayo na, it is a must that we must understand kung paano tayo nagpapahayag, dapat meron tayong understanding. Dapat meron tayong karanasan. Dahil isang araw, kapag ikaw ay nag-declare, Jehovah Jireh is my provider, Jehovah Jireh is my, He is Jehovah Shammah, He is Jehovah Nisi, pero wala kang karanasan, isang araw, mapapahiya ka, kapatid. Diba? Pero kapag ikaw ay nagde-declare, with understanding, you believe, with faith, declaring with faith, just like David. Nang si David ay nagpapahayag, sabi niya, I will love you, O Lord, my strength. Ito ay sinasabi niya with understanding, with faith. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. Sabi niya, I will call upon the Lord who is worthy to be praised. Who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. You see? At ito ay mga karanasan, mga kapatid. Yung pagliligtas na ginawa ng Diyos kay David. The same works, the same thing na ginagawa ng Diyos na pagliligtas sa atin sa lahat ng mga kaaway. Hindi tayo, sabi ni Paul, hindi tayo nakikibaka sa laman. So wala tayong natural na kaaway dito. Hindi laman at dugo, kundi ang ating pakikipagbaka ay sa mga espiritu sa kahanginan. At gaano araw-araw, gaano karami ang mga espiritu sa kahanginan na ating nakasagupa, nakaharap sa maraming labanan. But God provided us His fortress, nariyan siya in His presence. You see? And that's why napahalaga na tayo ay nagpapahayag with understanding. Now, doon sa Psalms 91, natin puntahan, mga kapatid. What does God is our fortress mean? Anong sabihin ito? Kapag tayo ay nag-describe na ang Diyos ay ating fortress, ano ibig sabihin ito? Sa Psalms 91, may kita natin ang ilang mga description ni David. Of course, ito ay base pa rin sa karanasan niya. Base pa rin sa kung paano siya inililigtas ng Diyos. At mapapansin nyo dito sa Psalms 91, from verse 1 to 11, ay ipinakita rito ni David ang lahat ng mga bagay na posibleng gawin ng Diyos. So, hindi lang ito may kinalaman sa kanyang karanasan sa labanan, sa maraming mga kaaway, sa mga panahon na yun, pero nakita rin ni David by faith, by understanding, no, by inspiration, pinakilala rin ng Diyos sa kanya ang marami pang bagay na kayang gawin ng kaniyang fortress. Okay? Simulan natin sa verse 1, mga kapatid. Psalms 91 verse 1. Sabi ito, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. So, there's another description na pinakita dito ni David. While staying in literal fortress, sa isang natural na fortress, sa isang natural na stronghold, ay ganito niya i-describe. Those who dwell, ikaw na nananahan sa secret place of the Most High, sabi niya, ay mananatili sa lilim ng ng makapangyarihan sa lahat. So David was in a fortress, and yet, ang kanyang damdamin, ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa ay nag-i-enjoy ng
pag-iingat, nag-enjoy sa ilalim ng shadow of the Almighty. He dwells in the secret place. So, pinapakita rito ni Han David, hindi lamang siya nasa fortress, but his life mismo, ang kanyang buhay mismo ay nandoon, nakatago sa isang lihim na dako. At alam natin, walang ibang lihim na dako dito, kundi ang Diyos na nagbabantay, ang Diyos na kasama lagi araw-araw ni Haring David. See? Napakaganda ng mga karanasan ni Han David, mga kapatid. Habang siya ay nasa mataas na dako, ang kaniyang pananampalataya ang naglilip naman sa kanya. Itinataas siya doon sa mas safe na lugar. Alam natin, kahit naman tayo nasa fortress, sa isang natural na fortress, kung papahintulot ng Diyos na lumindol at magiba yung fortress, yung natural fortress, ay wala ka rin magagawa. Pero pinapakita dito ni Han David na walang ibang safe na lugar, walang ibang secret place, kundi sa Diyos. Walang ibang safe na lugar, walang ibang matibay. Kaya nga pinapakita lamang ni Han David kung gaano katibay yung fortress, ay ganoon din ang kaniyang pagkilala sa Diyos. Verse 2, basahin natin sa Tagalog. At sabi niya, aking sasabihin tungkol sa Panginoon. I will say on the Lord. Ay aking sasabihin tungkol sa Panginoon. Siya ay aking kanlungan at aking fortress. Aking katibayan sa Tagalog, fortress. O, sa English, fortress. Sabi niya, siya ay aking kanlungan at aking katibayan or kuta. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Verse 3, sapagat kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot, kanyang tatakpan ka ng kaniyang bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganlong ka, ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti. Okay? So lahat ito ay karanasan ni Han David. Naging malawak ang kaniyang kaisipan, naging malawak ang kaniyang inspirasyon na dumating sa kanya while staying in his fortress. And David believed that God is working in truth, na ang Diyos ay hindi maaring magsinungaling sa kanya kung ano yung mga bagay na nalulugod ang Diyos na gawin para sa kaniyang anak, para sa kaniyang hirang. Yun yung ginagawa ng Diyos. At yan ay isang biyaya, mga kapatid, sa atin. Kung ang Diyos ay malugod, na tayo ay bantayan. Kung ang Diyos ay malugod, na tayo ay ingatan sa lahat ng bagay na nangyari sa buong sanlibutan. It is His pleasure. Ito ay pabor, ito ay biyaya ng Diyos. Could you imagine, maraming dumating na kaisipan kay David sa mga panahon na yun, at ganito niya nakita na napakalawak ng mga gawa ng Diyos. Tingnan nyo, ating tuloy sa verse 5. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi. Ni sa panaman na humihilagpos kung araw. So yun yung mga karanasan ni Han David sa mga labanan. Verse 6, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man na sumisira sa katanghaliang tapat. So dito naging malawak na ang kaisipan ni Han David, maraming mga bagay na dumarating sa kanyang kaisipan. At hindi niya ba alam na ang mga talatang ito yung ating karanasan, ito yung ating kinalalagyan sa huling mga araw na ito. Na wag tayong matakot sa mga salot na dumarating sa ating panahon. Just stay in your fortress. Alam natin, mapanganib ang paligid. Maraming nangyayaring hindi mabuti sa ating panahon. Just stay in your fortress. Sa mga salot na dumating, sabi dito, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi. Hindi ka matatakot sa mga salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pag-iba man na sumisira sa katanghaliang tapat. Ang pahayag na ito na dumating kay David ay umabot hanggang sa ating panahon. Yung kaisipan niya, yung tinanggap niya na biyaya sa Diyos. You see? His mighty fortress is also our mighty fortress. So, mga araw na ito, His stronghold is our stronghold sa ating panahon. Tulad ng sabi ni Paul sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Naandun na siya by Spirit, through the Spirit of God. Kumikilos na siya, nagbabantay na siya, nagpapalakas na siya.
Just like what happened in the time of Israelites. Sa panahon ng Israel ay nasa wilderness. Sabi ni Paul, that rock is Christ. Ang bato na yun ay ang Kristo, ang Espiritu ng Diyos, ang pahid mula sa Diyos. Ang anointing, ang kapangyarihan ng Diyos ay naroon na. You see? And that's why kung paano naranasan ito ni David that the Lord is his fortress. Nawa, ganito rin ng ating mga karanasan sa limang araw na ito, hindi mababago ang kaisipan na ito, hindi mababago ang inspirasyon na dumating kay Haring David. It's the same inspiration we have today, that the Lord is our refuge, our fortress. Huwag kang matakot sa mga sabi ito, sa mga salot na dumarating sa kadiliman. And we are living in the very dark place, dark moment, dark season. Napakadilim ng ating panahon. At wala tayong tataguan kundi sa ating fortress lamang, mga kapatid. Ano sabi sa verse 7? 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Ibig sabihin, nariyan ang mga kaaway. Nariyan ang mga bagay na gustong gumapi sa mga anak ng Diyos. Pero bago pa sila makalapit sa iyo, yung mga kaaway, sila ay ibubuwal ng fortress. Ibubuwal sila ng fortress ang Diyos na siyang ating fortress. Nagbabantay, our protection. Ano sabi sa verse 8? Iyong mamasdan. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Verse 9, basahin natin sa English. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No, dito sa talatang ito, sa aking nakikita, ang talatang ito ay sinasabi ni David sa kanyang sarili. Nasabi niya, because you have made the Lord. So parang ito yung sinasabi niya sa kanyang sarili, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. Or maaari sa ganitong kaisipan, sinasabi niya ito para sa atin, because we made the Lord, tayo rin naman na sumampalataya, ay ginawa natin ang Panginoon na ating refuge. Sabi dito, because you have made the Lord who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. Ibig sabihin, ikaw rin naman ay sumampalataya because you believe it also. At ginawa mo siyang iyong dwelling place. Sabi sa verse 10, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Anong sabihin nito? Ang masama ay hindi darating sa iyo. Bakit? Bakit hindi? Bakit ganun ang understanding ni Solomon, ay ni David? Bakit dumating ang inspirasyon na ang mga bagay na ito ang mga salot? Bakit mayroong inspirasyon dumating sa atin na ang mga salot na ito, by the grace of God, ay hindi kayang lumapit sa mga hirang ng Diyos? Yes, by the grace of God. Hindi kayang lumapit ang mga salot sa mga tahanan. Why? Because you are dwelling in the secret place. And what is your secret place? What is the secret place of David? Hindi yung natural fortress, bagamat doon niya hinalintulad ang Diyos. Pero ang kanyang secret place is the Most High God. Who is our secret place today? The Most High God. Na nandun, nagtatago sa kanyang mga salita. Nandun sa kanyang mga salita, mga kapatid, na ating nilalakaran sa uling mga araw na ito. Sabi ni Paul, hindi tayo lumalakad sa paningin, lumalakad tayo sa pananampalataya. At ang pananampalataya ay nagmumula sa mga salita ng Diyos. Praise God, purihin ang Panginoon. No evil shall befall you. Verse 10. Nor shall any plague come near your dwelling. Could you imagine, si David ay, pinaras ng Diyos sa maraming mga paikipaglaban, pero nang dumating ang inspirasyon, marami pa palang pwedeng gawin ang fortress na ito. Marami pa palang pwedeng gawing protection ang fortress na ipinapahayag ni David. At bakit hindi natin i-declare sa araw na ito? Sabihin natin ng may understanding, ng may pananampalataya. Dahil ang Diyos, pero makulit na langaw. Okay. So bakit hindi natin ipahayag ngayon, mga kapatid? Kung tunay nga na meron kayong karanasan sa Diyos. Kung tunay nga na
Ang Espiritu ng Diyos ay nariyan sa inyong mga tahanan. Ang inspirasyon ay nariyan, dumarating sa inyo. Kung tunay nga na meron kayong karanasan, ay inyong ipahayag ngayon. That your Lord, ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ay Diyos na ating stronghold. Ang Diyos na matibay sa atin. You see? Pasensya na dahil merong malit na langaw na paikot-ikot. Verse 10, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling place. So where is that secret place? Ang secret place ng mga anak ng Diyos ay ang mighty presence of God. Na habang tayo ay nariyan, habang tayo ay nananatili sa mga salita ng Diyos. Ano sabi sa verse 11? For He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. So habang ating binabasa ang mga talata nito mga kapatid, reading these verses, itong chapter 91, verse 1 to 11, di ba? Kung nyo mapapansin, it speaks about our safety. Yung safety na meron tayo while abiding in the presence of God. So pinapakita lamang dito ni Han David, you are safe inside of your fortress. Habang si David ay nakatago, nag-i-stay siya sa kanyang fortress, which is God, the Lord. Siya ngayon ay nakakaranas ng kaligtasan. Siya ay ligtas sa lahat ng maraming mga bagay. At yun yung understanding na dumating sa kanya. Hindi lang sa kanyang panahon, even in our days. Ang inspirasyon ng salita ng Diyos, ang inspirasyon ay dumating sa ating panahon. That there is no safe place. Simulan mo ngayong i-declare sa iyong tahanan, kapatid, kung may takot dahil sa COVID, kung may pag-aalala dahil sa mga nangyayari sa ating panahon, just declare it. By faith, sabihin mo ngayon, Lord, you are my strength, you are my shield. And like David, you are my fortress. At mangyari ang iyong salita, mangyari ang ayon sa iyong mga salita. At alam nyo, throughout these Psalms, itong mga awit na ito na nabasa natin, na nire-refer ni David ang Diyos as his fortress, refuge, and strength. Tulad sabi nga sa inyo kanina, si David ay nakaranas ng maraming physical battle. Of course, naranasan din niya ang mga spiritual na labanan, I believe. Sa buong buhay niya, lahat yan ay nangyari sa kanya, pinahintulot ng Diyos. But first hand, nakita niya mismo sa kanyang sarili, nakaranas siya mismo na ang kanyang strong fortress ay nariyan regardless na anumang klaseng atake ang ginagawa ng kaaway sa kanyang panahon. Well, para sa atin, maaaring meron tayong kanya-kanyang mga fortress, mga kapatid. Maaaring meron tayong mga sariling kaisipan, meron tayong mga sariling mga understanding na ito ang aking fortress. Ibig sabihin, maaaring ang iyong takbuhan lagi ay ang pamilya mo, ang iyong takbuhan lagi ay yung mga material na bagay sa ibabaw ng lupa. At meron kang nauwi ka sa damdamin na maaaring ikaw ay feeling mo safe na safe ka habang ito yung nakikita mo na iyong ligtas na dako. Pero dapat ma-realize natin, like David, there is only one true fortress na nakita niya sa kanyang panahon. Na nawa ito rin ang ating ma-realize, ito rin ang ating maranasan at makita sa ating panahon. Aanhin mo ang yaman, aanhin mo ang dami ng mga material na bagay. Hindi yan ang iyong fortress, kapatid. Pinapakita dito ng Scripture, karanasan ni David. Kahit sa lahat ng mga salot, walang mangyayari, walang magagawa ang yaman ng tao. But the only thing na tayo maaaring may mapuntahan tayo, tulad ng ating binasa kanina, natin balikan natin teksto, Proverbs chapter 18, verse 10, sabi doon, the name of the Lord is a strong tower. O even Solomon. Yun yung kanyang nakita, yung kanyang understanding sa gawa ng Diyos. The name of the Lord is a strong tower. Ibig sabihin, fortress, stronghold. Sabi ito, the righteous run to it and are safe. The Lord is our strong tower.
At saan daw pupunta ang mga matatuwid? The righteous run to it and are saved. Well, naniniwala ko, every believer must know where to run. Dapat alam natin, bilang mga mananampalataya, alam natin kung saan tayo tatakbo. Diba? Hindi agad takbo sa kamag-anak, hindi agad takbo sa mga kakilala na may pera o mayaman o sino man. Takbo agad tayo. Saan? Doon sa ating strong tower. At ang declaration naman dito ni Hari Solomon, the righteous run to it and are safe. Kapag nakita natin na walang ibang safe na lugar maliban sa presensya ng Panginoon at alam mo doon nandun yung dako na ikaw ay ligtas, then go for it. Run for it. Lalo na sa ating panahon, kabila mga gawa ng kaaway sa ating panahon. At number one na dyan, itong karamdaman hanggang ngayon ay hindi pa rin na kayang lagpasan ng halos buong sanlibutan. Nandyan pa rin ang battle to discover vaccine, to fight this virus. Pero habang ginagawa ito ng sanlibutan, ang mga hirang ng Diyos, ang mga mananampalataya, ang iglesia ng Panginoon sa 5 araw, sila ay tumatakbo, lumalapit, wala silang ibang mapuntahan. There's no safe place than the Word of God. At walang ibang lugar na maaring sabihin ng mga hirang na ito ang dako na ligtas, maliban sa yung are safe dito, ibig sabihin, you are set on high. Far above evil, far above all this COVID-19 na nangyari sa ating panahon. At naniwala ko, hindi ito ma-appreciate ng marami. Hindi ito maintindihan basta-basta ng mga natural na tao lamang. It takes the Spirit of God, it takes the Holy Ghost to understand what the Spirit says. What the Lord is doing in our days. It only takes your faith, brothers and sisters, para masabi mo yan, that the Lord is your refuge, that the Lord is your fortress. Hindi yan kaya sabihin ng isang ordinaryong tao. Hindi yan kaya sabihin ng isang tao na backslider. Maliban na kung ikaw ay makarealize sa iyong sarili, kailangan mong bumalik sa Diyos, kailangan mong balikan ang iyong unang pag-ibig, sabi pa nga ng Panginoon. At maliban na gawin mo yan, maliban na ikaw ay tumakbo muli, pabalik, at kilala mo ang iyong sarili na ako'y tinawag mo, Panginoon. Ako isa sa iyong mga hirang. Ako isa sa iyong mga tinawag, isa sa mga nabautismuhan, hindi lamang sa tubig, kundi sa Espiritu. Isa sa mga binago na bago ang buhay. Pero dahil nakaranas ka lamang ng panahon na ikaw ay na-backslide, sabihin natin, well, this may be your time. This may be the right time. Run. The righteous run to it. At kapag sila ay nandoon sa presensya ng Diyos, wala silang ibang maranasan kundi sila ay ligtas sa maraming mga bagay. So what is our fortress today, brothers and sisters? Anong ating ipinapahayag? Anong ating stronghold ngayon? At sa dami ba naman ng mga problema sa ating panahon? Sa dami naman nag-a-arise ng mga karamdaman. Who knows, after ng COVID-19, may another na mas mabagsik pa na sakit na dumating sa panahon? Or maaaring dumating ng squeezing time ng iglesia, ng church, sa huling mga araw. What is our fortress today? Ano yung bagay na inyong pinangahawakan? Ano ang inyong ipinapahayag ng inyong mga buhay? Alam natin yung talata sa Hebrews chapter 4, verse 12, sabi rito ni Paul, for the word of God is living, is quick, is living, and powerful. Our fortress today is the Word of God. Na kung paano si Paul ay nagpahayag dito, the Word of God is living and powerful, then dapat alam natin yan. Dapat meron tayong unawa sa bagay na yan, kapatid. That the Lord our God is our fortress today. His Word is quick and powerful. Ano sabi ni Paul? And sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerner. Ang Word of God is a discerner, kumikilala siya ng mga haka ng makaisipan, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. That's the Word of God. Yun yung kayang gawin ng salita na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Kaya niya ngayon sawayin ang mga maraming espiritu. Kaya niya ngayon wasakin ang mga bagay na madumi, ang mga bagay na hindi na dapat. Kaya niyang ihiwalay ang mga espiritu ng kasalanan at espiritu ng kabanalan sa mga anak ng Diyos. And even those things na mga salot,
those plagues, those sickness and diseases. Just stay in your fortress like David. At ipahayag mo na may pananampalataya. Sa uling mga araw, hindi ka ipapahiya ng Diyos. You are safe, brothers and sisters. Kaya nga, di ba, ilang beses ko nang binabanggit, sa biyahe ng Diyos, wala tayong mabalitaan ng mga mananampalataya na nasa hospital ngayon, na nadaanan ng karamdaman na ito. God forbid. Lord, wag naman sana. Pero lagi natin sinasabi kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pero kung ito yung kanyang kalooban na walang sino man, then magalak tayo, magpuri kayo, mga kapatid. Walang sino man na ipapahintult ang Diyos na dadaanan ng mga salot. Why? Isa tayo sa mga tulad ni Han David na may karanasan, I am dwelling in the secret place. Hindi tayo makita ng marami mga bagay ng sanlibutan because we are dwelling in the secret place. At ang secret place, walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Anong sabi doon ni Han David? Psalms 91 verse 10, no evil shall befall you. Bakit? Hindi kanya makita because you're hiding in your secret place, and our secret place is the Most High God. Paano nga naman tayo makikita? Nasa mataas tayong dako. And that's why si Han David, hindi siya makita ni Saul. Araw-araw na siyang hinahanap. Ang kulang kay Saul, hindi niya maabot na kanyang understanding na may mga dako na matataas na posibleng pinagtataguan ni David at hindi niya yun na naintindihan. Kaya araw-araw, hanap si Saul kay David. Ang sabi natin binasa, hindi siya makita. Why? Because David is hiding in his secret place. Bakit hindi tayo makita ng mga kaaway sa ating panahon? God forbid. Brothers, mga kapatid, brothers and sisters, na kayo ay makita ng kaaway sa ating panahon. Ibig sabihin, ma-expose kayo sa sanlibutan. God forbid. Dahil kapag kayo ay exposed ng maraming mga bagay sa sanlibutan, nandiyan ang mga influence ng internet, influence ng kasalanan, social media, wala na kayo atupag maghapon, kundi ano. Sinasamantala nyo yung dahil tayo quarantine, naubos ang oras sa internet, pagbabasa ng pagtingin ng mga bagay na wala namang kaugnayan sa mga plano ng Diyos. Pagising pa lang sa umaga hanggang pagtulog, walang inatupag kundi social media. You see? Masyado kang exposed sa gawa ng kaaway, kapatid. At mahina ang pananampalataya. Pero those who are dwelling in His secret place, anong sabi natin paksa? I am fortified. We are fortified in my fortress. Like David, habang siya ay nagtatago siya sa presensya ng Diyos, siya ay nakaranas ng pagpapalakas. So ito yung declaration, ito yung pagpapahayag. Diba? Sabi doon sa Psalms 91, balikan natin yung verse 2, sabi niya, aking sasabihin tungkol sa Panginoon. So ito dapat ang ating position ngayon, mga kapatid. Matuto tayong magsabi, matuto tayong mag-declare, matuto tayong magpahayag na may pananampalataya. Sabi ni David, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, aking fortress, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. You see? Matuto tayong magsabi, matuto tayong magsalita, magpahayag ng may pananampalataya. Lalo na sa panahon na ito. Huwag maubos ang ating panahon, ang ating pag-iisip sa ano na yung kakainin bukas, ano na yung mangyayari after COVID. Di ba? Kundi manatili. Meditate the Word of God. Magpalakas, sabi nga ni Paul, di ba? Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ. Because you are staying in the Word. The Word is Christ. Christ is the Word. Ang salita, ang Panginoon na nahayag sa magitan ng kanyang mga salita sa ating panahon. So how powerful is your fortress? O dapat alamin din natin ito. How powerful is your fortress? Bakit si David mas gusto niya mag-stay sa mga fortress kaysa doon sa mga lugar na mababa, lugar na mga mabababa? Of course, meron siyang understanding. Walang safe na lugar maliban doon sa mga strongholds. Doon sa mataas na dako. Maaaring pag nakita niya nandiyan ang mga kaaway, akyat lang siya sa mataas na dako, then hindi na siya makita ng mga kaaway. That's simple. Kapag naranasan natin ang ganyan, nandiyan ang mga tangka ng kaaway, akyat lamang tayo. Punta tayo sa presensya ng Panginoon. That's simple.
at ang mga kaaway hindi na tayo makita sa ating panahon. So how powerful is your fortress? Ano yung declaration ni David? My fortress is my strength. My fortress is my shield. Sabi sa ating teksto, Psalms 18, my fortress is my salvation. So dapat ganyan ang ating declaration, mga kapatid. My fortress is my protection. My fortress will protect me from 1,000 and 10 of thousands of enemies. You see? Yun yung declaration ni David. My fortress will protect me from any plagues. Any plagues, no? Ano mga sakuna, ano mga salot na mangyayari sa sanlibutan ito. Ano yan? I am fortified. Sino sa inyo ang may karanasan ng bagay na ito? That you are fortified. Ikaw ay pinofortify, pinapalakas ka habang ikaw ay nandun sa fortress of God. At yung dahilan, mga kapatid, diba? Higit nating na-enjoy, higit nating napapatunayan, the more na bumibigat ang crisis, the more na higit nating naranasan ang safety sa piling ng Panginoon. The more na nagugulo ang sanlibutan, the more na maraming nag-aalala, the more na tayo ay protected. The more na tayo ay tumatanggap ng biyaya sa Panginoon. So, ulit mga sandali, I just want to read ilang mga quotations ng ating kapatid. So, ipapaalala ko lang din ulit, binabasa natin ang mga bahagi ito ng part ng mga messages ng prophet sa ating panahon dahil nakakuha tayo ng dagdag na kalakasan, inspirasyon, na ito ay mga inspired preaching ng ating kapatid. Kaya hindi tayo pinagabawalan na balikan natin, basahin natin yung mga mensahe ng prophet at kuha tayo ng inspirasyon mula doon. Sabi niya sa kanyang mensahe na 3 kinds of believers, sabi niya, David said, you meet me with a sword and a spear. So, referring to Goliath. You meet me with a sword and a spear, with an armor. You meet me in the name of a Philistine. But, sabi niya, I meet you without a sword or a spear, an armor, but I meet you in the name of the Lord God of Israel. So, ito yung karanasan ni David. There you are, sabi ng prophet, that's a believer. Ba? Ano yung pinapakita niya dito? That's a believer. Ibig sabihin, kaya mong humarap sa kaaway. That's a believer. Ito yung katangian ng mga mananampalataya. At hindi sila humaharap na dala-dala yung kanilang mga sariling lakas, kundi humaharap sila sa kaaway. Like David, sabi niya, but I meet you in the name of the Lord God of Israel. There you are. That's a believer. That's his fortress. That's his shield. That's his defense. Amen. That should be the church defense. Ito yung dapat na maging depensa ng church ngayon, ng iglesia ngayon. Any believer, that's his defense. No matter what takes place, what the world says, anything else, your defense is the Lord God of Israel. That's it. The name of Jesus Christ is a mighty tower. The righteous run into it and are safe. That's our defense. Sabi niya is Jesus Christ. Amen, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Sa kanya naman mensahe na from that time, sabi niya, noong 1962, but when God began to fortify His man, He gave him the best thing, and he never has to change no more. He gave him His word, amen. There's His fortress, God's eternal word. And exactly, ito yung karanasan ni David while staying in the fortress, sa mga matataas na dako. Ang akala ng mga tao, ligtas si David. Bakit? Si David ay nagtago dun sa mataas na dako. Pero hindi nila alam, meron pang mas higit na mataas na dako. Yun ay tulad lamang sa mga karanasan ni David. Meron siyang higit na naging karanasan sa presensya ng Diyos. Sabi pa ng ating kapatid Barbanam, God hath a provided way, 1956, sabi niya, in the Old Testament, He was Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. He was Jehovah Rapha, the Lord that healeth you. In the Old Testament, in His compound names, those are compound names, binabanggit ng prophet, He was the healer of Jehovah Rapha. In the New Testament, He is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Doon pala sa Lumang Tipan, itong declaration na ginagawa ni David ay siyang Diyos na na nagpapagaling, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Chidkenu, di ba? Yung mga compound name ng Diyos.
At lahat ito ay nauwi saan? Sa bagong tipan. Saan? Nauwi sa isang pangalan. At siya ay nagpakilala sa pangalan na ito, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And that's why, ang Diyos ni David, ang kaniyang fortress is our fortress today. Diba? Yun yung kaibahan, yun yung unawa, yun yung pahayag, yun yung biyaya na tinanggap natin sa huling araw na ito. Na hindi tayo nangangapa kung sino-sinong tinatawag, kung sino-sino lumalapit, kung saan-saan lumalapit. We know our fortress today. It's the Word of God, the Word made flesh, and in our days, yung Espiritu Santo kumikilos sa atin, nagpapahayag, nagpapakilala, at ang sabi ng ilang mga pautuo, He is all in all. Siya ang lahat-lahat sa atin sa huling araw na ito. You see? The church must run into her strong tower. Dapat alam natin ito, mga kapatid. Dapat meron tayong understanding sa huling araw na ito. Dapat meron tayong pananampalataya. Faith is revelation, sabi nga. Alam natin kung saan tayo papasok, alam natin kung saan tayo pupunta sa panahon ng sakuna, sa panahon ng panganib, alam mo kung saan ka pupunta. Ang ating fortress ay hindi yung mga simbahan sa ating panahon. Alam natin yan, ang ating fortress ay hindi ang Catholic Church, ang ating fortress ay hindi ang mga denominasyon sa ating panahon, kundi ang ating fortress ay ang salita ng Diyos, ang Panginoon, ang siyang kaligtasan ng marami sa ating panahon. That's our declaration. That's David's declaration. Hindi dahil siya ay nakatayo sa ibabaw ng mataas na dako, sa mataas na stronghold, kundi meron siyang pananampalataya. Meron siyang testimony. Diba? Ang sabi ni Paul, na ang mga taong ito ay tumanggap ng mabuting ulat. Yung mga tao sa lumang tipan, yung mga hirang ng Diyos, yung mga banal doon na buhay sa pananampalataya, hindi nila ginapi ang kamakaaway, hindi sila nag-subdue ng mga kingdoms sa kanilang sarili, but they are a believer. At lumalakad sila by faith, ng may pananampalataya, may understanding. At lahat ng mga tao ito, sabi sa Hebrews, chapter 11, lahat sila ay tinawag ng mga heroes of faith. Sila daw ay tumanggap ng mga mabubuting ulat. And by faith, ginawa nila ang maraming mga bagay na ito. And today, what is your fortress, kapatid? Sino sa inyo magsasabi ngayon, I am fortified in my fortress. Ako ay pinalalakas. Diba? Kinuha ko na kanina, sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4, verse 13. Hindi naman ibig sabihin dito na magagawa natin ang lahat ng bagay, lahat ng gusto natin. Kundi ang ibig sabihin dito, ang kaisipan dito ni Paul ay magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa biyaya ng Diyos. Magagawa kong ipahayag ang tulad ng nagawa ni David. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa ilalim ng biyaya ng Diyos, sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Ba't ibasahin sandali before we close? John 15 verse 7, sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Well, para sa akin, hindi lang ito paghingi ng mga bagay, ng mga material, ng mga bagay na pangailangan natin, na lahat na lamang hinihingi natin sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, ask what you desire. Para sa akin, hindi ito tumutukoy na lamang sa lahat ng mga bagay na pangailangan, kundi para sa akin, I believe, ito ay magagawa mong gawin, magagawa mong sabihin sa Panginoon, yung mga bagay na iyong nauunawaan. You see? Like David, you can even ask the Lord, Lord, you are my strength. Sabihin mo yan, ask Him. Lord, you are my strength, you are my shield, you are my salvation. At ano sabi ng Panginoon? And it shall be done for you. So be it, Lord, mangyari ayon sa iyong mga salita. You see? Minsan, may mga bagay na hindi pa natin lubos na maunawaan sa mga salita ng Diyos. Nang sabihin ng Panginoon, you will ask what you desire, hindi lamang ito. Of course, kailangan natin ng maraming mga bagay. But start declaring. Sabihin mo yung mga bagay na nauunawaan mo sa Panginoon. Lord, you are my strength. Then, ang mangyari sa tanong Panginoon, sabi, it shall be done for you. You are my shield, Lord. You are my salvation. You are my fortress. Then it shall be done for you. You see? And that's why, sa mga panahon na ito, mga kapatid,
Napakabuti ng Diyos, napakainam ng mga bagay na kaniyang ginawa sa uling mga araw na ito. At pinatunayan ng Diyos, even in this crisis, lagi natin sinasabi, mabuti pa rin siya. Even in this crisis, maraming mga gipit, pero sino sa inyo ang magpapatotoo, hindi kayo nagipit, hindi kayo ginipit, hindi nyo naranasan na mawalan. See? Dahil mawala man yung mga material na bagay, I have my fortress. Diba? Mawala man yung mga ayuda, mawala man yung mga tulong sa labas, ay kaya mo pa rin sabihin, ang aking Diyos ay higit na mas malaki sa mga ayuda ng governments. Mas higit akong ligtas sa presensya ng Panginoon. See? Kaya purihin ng Diyos. Salamat sa buhay, salamat sa lakasan. Sino sa inyo ang kayang ipahayag yan? Magagawa niyo bang sabihin yan? Yung pinahayag ni David sa ating teksto? Balikan natin. Diba? Ano sabi ni David? I will love you, O Lord, my strength. Sino sa inyo ang makapagpahayag? Dahil kayo ay pinaranas ng Diyos ng maraming mga bagay. Simulan niyong ipahayag yan ng may pananampalataya. I will love you, O Lord. Basahin natin sa uling bahagi. I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Salamat na ito ay aking naintindihan. Salamat. Pinaunawa mo ito sa akin, Panginoon. My God, my strength, in whom I will trust. Napakaganda ng mga pahayag ni David. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos magpala sa inyong mga buhay, mga kapatid, sa inyong mga tahanan, higit pa kayong patibayin, higit pa tayong panakasin. Just stay in the Word of God. Just stay in His presence. Dapat alam mo kung saan katatakbo sa mga panahon na ito. Yes, ang ating mga mahal sa buhay, maaaring makatulong sila. Maaaring masuplayan ang ating mga pangailangan. Gamitin sila ng Panginoon to supply our needs. Pero walang ibang Diyos na tagapagligtas. Walang ibang Diyos na mabuti. Walang ibang Diyos na stronghold. Dahil ito ay subok na, ito ay pinatunayan na ng Diyos sa maraming panahon. Hallelujah.